tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon. At after niyan ay tayo manalangin. Dito sa Genesis chapter 50, verse 19 to 21, a very familiar story sa atin. Ito ay story ni Joseph. Okay? Sabi dito, but Joseph said to them, do not be afraid, for am I in God's place? 20. And may nasabit na tayo. So therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. So he comforted them and spoke kindly to them. 21. Sa 20 pa lang muna. 21 na yung binabasa natin. Say, 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to keep many people alive. Sa 21, sabi ito, so therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. So he comforted them and spoke kindly to them. Tayo manalangin mga kapatid. O Diyos, minsan pa sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa iyo. Kami ay nagpupuri, dadakila, Panginoon, ng iyong pangalan. Minsan mo, Panginoon, wala kaming ibang inaasahan sa gabing ito, kundi ikaw lamang. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang makinig ng iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito at pagpalain, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo sa gabing ito, wag mong, na bawat isa ay iyong pagpalain, huwag mong hayaan, alagpasan ng bawat isa ng iyong mga salita, Panginoon. Anong mga bagay na ibibigay, Panginoon, sa amin ay maging encouragement, maging pagtuturo, anong mga bagay, Panginoon, ay pagkakalo mo, Panginoon, sa amin sa gabing ito, ay tanggapin ng buong puso, Panginoon, at merong tengang pakinig at pusong bukas sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, ikaw may taas sa gabing ito. Hindi ang tao na nakatayo, Panginoon. Wala akong magagawa sa aking sarili, Panginoon. I acknowledge that you are the God of all at wala akong ibang nais. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang itaas ka sa gabing ito. Purihin ka, sambahin ka, liwalhatiin ka sa ilang mga tao. Pagsambat, paglalahati sa tayong pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Tayo magsipo, mga kapatid. Muli ay isang magpagpalang gabi sa lahat. At naniniwala ko masayang bawat isa, mga kapatid, sa gabing ito. Meron tayong kagalakan muli na tayo maparito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. At bago tayo magpasimula, ay nais ko ulit i-appreciate ang ating special song. Napakainam ng awit na yun, Knowing You, Jesus. Knowing You, there is no greater thing at sa ating mga buhay. At naniniwala ko yan ay totoo sa ating mga puso na marami tayong regret sa ating mga buhay bilang mga tao. Ngunit we will never regret na tayo itumanggap sa ating Panginoon at ating nakilala ang ating Panginoon. Naniniwala ko dyan, mga kapatid. Hallelujah. At salamat sa gabing ito. At bago ako magpasimula ay nais ko lang din bumati sa mga nung mga nakaraan pa ay may mga nagtatapos sa kanilang mga eskwelahan, kanilang graduations. So kanina si Clarence gumraduate. At alam ko, Sister Eloisa, tama? Nag-graduate ka. Congratulations sa inyo. At nawa ay yung mga bagay niyan ay magbigay inspiration sa inyo. Hindi sa makataong o makalupang mga bagay, kundi of course, syempre, sa paglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Ito na yung ating buhay, mga kapatid. Tama ba, mga kapatid? Ito na ang ating buhay, ang maglingkod sa ating Panginoon. There is no greater thing sa mundong ito na makakahigit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naniwala ko ang puso ng bawat isa, ang desire ng bawat isa, every time, every day ng kanilang mga buhay. Sabi doon sa isang awit, one day at a time, Jesus. One day at a time. Sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, I believe the desires of our hearts ay mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon, may taas ang ating Panginoon sa ating mga buhay. There's so much to say, mga kapatid. Wala na rin akong oras. 8:17 na. Actually, di ko alam kung magiging mahaba ito o maikli. Pero hindi naman ako mangungusap ng malalim na bagay. Ngunit I hope, brothers and sisters, na magbigay ito sa atin ng encouragement sa gabing ito. So last time ay nangusap ako sa isang topic na strive for the narrow gate. At binanggit ko doon na ang ibig sabihin ng narrow ay
to be pushed, ba? To be pressed or to be crushed. Pigain. Okay? Or i-pressure. Yun yung ibig sabihin ng narrow. At sabi ko sa inyo na ang reality ng buhay ng isang Kristiyano ay, kumbaga, maraming mga religions ngayon sa ating panahon na nagpo-promote ng Kristyanismo o ng pagiging Kristiyano in a way na kapag ikaw ay naging Kristiyano ay magiging magaan ang iyong buhay. Which is true. Totoo rin naman yan, mga kapatid, somehow. Dahil of course, naniniwala ako na kapag tayo tumanggap sa ating Panginoon, naniniwala ako kapag tayo ay mayroong Panginoon sa ating mga buhay, anong mga bagay na ating pagdaanan sa ating mga buhay, as long as kasama natin ang ating Panginoon, naniniwala ko yan ay hindi magiging mabigat sa atin. But at the same time, ang reality ng Kristiyano ay hindi naman talaga madali. There are trials, kaya nga sabi doon, the narrow gate is to be crushed, to be pressed. We are kumbaga tayo ay nagsasuffer kalakip ni Kristo. Napakaraming mga tao nagsasabi na kapag ikaw ay naglingkod kay Kristo ay yung iyong mga problema ay masusolusyonan. Of course, again, it might be true, or somehow it's true, mga kapatid. But people get the wrong idea na kapag naging Kristiyano ikaw ay lahat ay smooth sailing na. Nagiging kaisipan ng mga tao ang bagay na yan. Paglilingkod sa ating Panginoon ay may kalakip na suffering. Yes. Yan ay totoo sa ating mga buhay. Dahil si Kristo rin naman ay nag-suffer. Yes. Amen. And now we ought to suffer with Christ also. At yan ay totoo sa ating mga buhay. Again, we suffer in trials, sa mga persecutions na ating natatanggap, hardship sa buhay, mga kapatid, sa mga kakulangan, kakapusan sa buhay, sa karamdaman, anong mga bagay na ito, mga kapatid. Diba? Sometimes we suffer, we deprive our own wants. Ating mga sariling kagustuhan, ang ating mga sariling kalooban ay napapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. And that thing is not easy, brothers and sisters. But at the same time, sa kabila ng mga bagay na yon, ay meron pa rin naman pangako ang Diyos na hindi tayo hiiwan at hindi tayo papabayaan. God also has promised us that every trials, mga kapatid, ng ating buhay ay kasama natin ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Yes. Diyan yung gusto ko pag-usapan sa gabing ito. Hindi mo ito malalim na bagay, mga kapatid. Alam natin na, kumbaga nalaman natin ang realidad ng isang Kristiyano. At whether we admit it or not, brothers and sisters, sometimes ay tayo nagtatanong sa ating Panginoon, bakit ba nangyayari ang bagay na ito? Tama? Tayo nagtatanong sa ating Panginoon, Panginoon, bakit ba nangyayari ang bagay na ito sa aking buhay? Ano ba yung mga bagay na naging factor kung bakit ganitong nangyari sa aking buhay? Naglilingkod naman ako sa iyo ng tapat. Naglilingkod naman ako sa iyo ng buong puso. May kagalakan naman ako pumunta sa gawain. And yet, bakit ganito ang aking nararanasan? Sino dito, mga kapatid, ang nagtatanong sa bagay na yan? O once na nagtanong ng bagay na yan sa ating Panginoon? We ask these things, hindi ito kakulangan ng pananampalataya, I believe. Kundi ito ay, as a human being, we want to seek answers. We want to understand why these things are happening sa ating mga buhay. Gusto nating maintindihan bakit tayo kinakapos. Gusto nating maintindihan kung bakit tayo merong karamdaman. Gusto nating maintindihan bakit ganito pa yung nangyayari sa ating mga buhay bilang mga tao. It is normal sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo na nakaraan, ang mga tao ay, people will always choose the best for them. People will always choose the best sa kanilang mga buhay.
Ngunit ang paglilingkod sa ating Panginoon is choosing what is always best para sa ating Panginoon. Malaki ang kaibahan ng choosing what is best for you and choosing what is the best for God or what God's will sa ating mga buhay. Bakit katanong tayo, Lord, why I suffer this much? So Isaiah chapter 55 verse 8 hanggang 9, this is a very familiar verse. Sabi dito, Isaiah chapter 55 verse 8, my thoughts are not your thoughts, nor are your ways, declares the Lord. So again, nagtatanong tayo sa ating Panginoon, Panginoon, bakit ito nangyayari sa buhay ko? This verse tells us na hindi natin maarok ang kaisipan ng ating Panginoon. Ating pag-uusapan ay si Joseph, ang istorya ni Joseph. Again, hindi ito malalim na topic or hindi ito malalim na usapin, but I hope it gives us encouragement sa gabing ito. Ang title ko sa gabing ito ay The Fruit of Joseph's Pain. Bigyan ko ito ng subtitle, God's Sovereignty. The fruit of Joseph's pain. God's sovereignty. May God bless His words. Bagay nito actually ay na-inspire ako doon sa pinangaral ng ating si Pastor Joe last Sunday dahil kami nandoon last Sunday sa Angono. At na-inspire ako sa bagay na ito. Isang bahagi ito sa kanyang pangaral. So sa ating binasa mga kapatid, alam ko, almost lahat sa atin dito ay, kilala si Joseph. Kumbaga, yung story ni Joseph ay gasgas na sa atin. So si Joseph ay, he is more known as Joseph the Dreamer. Okay? At kaya na sinabi ko mga kapatid, si Joseph ay isang karakter sa Bible na nag-suffer. Okay? Kung ating iisipin ang suffering ni Joseph, ay pwede nating masabi na parang punong-puno ng kapaitan ng kaniyang buhay. At actually ang ilang scholars ay describe ito na he didn't do anything to deserve kung ano yung kaniyang napagdaanan. Ganoon yung description sa kanya. At sila dito nakakaranas ng ganyan sa ating buhay. Sometimes, again, we ask God, bakit nangyayari ang mga bagay nito sa aking buhay? Tapat tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Mga bagay na, we attend sa church, meron kagalakan na pumunta sa church. Diba? Lahat, we are faithful sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod. But still, merong mga trials sa ating mga buhay. But still, we experience suffering sa ating mga buhay. Sometimes tayo napapersecute ng ating mga kamag-anak. Minsan tayo, mga kabataan, napapersecute ng ating mga kaklase. And we ask God, bakit nangyayari ang bagay na ito? We cannot deny the fact, mga kapatid, na sometimes ay, bilang mga Kristiyano, ay parang kalaban natin ng buong mundo. Narinig niyo na ba yung phrase na yan? Parang kalaban ko ang buong mundo. Yan ay, kumbaga, phrase ng yung sinasabi nila na nagmamahal. It's us versus the world. But sometimes bilang mga Kristiyano, mga kapatid, we feel also the same. At yan ay totoo mga kapatid dahil even ang salita ng ating Panginoon nagsabi na kapag kayo ay kay Kristo o kapag kayo ay tagasunod ni Kristo, hindi kayo kumbaga conform in this world. At sa text natin binasa mga kapatid, si Jacob, ito ay tatay ni Joseph of course, ay namatay at ito ay nilibing ni Joseph. Okay? Now here comes yung kaniyang mga kapatid. Alam natin ang ginawa ng kaniyang mga kapatid. Mamaya babalikan natin ang bagay na ito.
Kanya mga kapatid ang punot dulo ng kanyang suffering. Diba? Ang mga kapatid niya yung nagtapon sa kanya sa bangin. Diba? Hinubaran siya, binenta siya. And from that point, mga kapatid, hindi na malaman kung anong mangyayari sa kaniyang buhay. At ang pinakapunot dulo ay ang kaniyang mga kapatid. Now, sa panahon ito, natin pinasa, si Joseph ay, meron na siyang mataas na posisyon. Right? Meron na siyang mataas na posisyon. Siya ay pangalawa sa pinakamataas na tao sa Egypt. At ito na, namatay na yung kanilang tatay, si Jacob. And then humarap si Joseph. Si Joseph ay may kapangyarihan na ipapatay ang kanyang mga kapatid. At ito, lumapit sa kanya, di ba? Ang kanyang mga kapatid, ang isang normal na tao, hindi natin alam kung anong magagawa ng isang ng tao na kapag nakaharap yung tao na, naging dahilan kung bakit naging mapait ang kanyang buhay. Di ba? Ang maiisip ng tao ay, maghiganti. Patayin ang mga taong ito. Why? Dahil kayo ang may kasalanan kung bakit ako napahamak ng ganito. O bakit naging mapait ang aking buhay. But then sa verse ito, sabi ito sa verse 20, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. See. Pwede siyang maghiganti, pwede niya ipapatay yung kaniyang mga kapatid, but he did not do it. Bakit? Dahil naintindihan ni Joseph ng lahat ng mga bagay na nangyari sa kaniyang buhay ay gawa ng Diyos sa kaniya. That God meant it for good. But sometimes we cannot understand kung ano nangyayari sa ating mga buhay. At minsan, ang gawa ng kaaway na nakapasok sa ating mga buhay, it seems the work of evil ay nananalo sa ating mga buhay. Ngunit sila naniwala, mga kapatid, even that, kung tayo talaga ito naglilingkod sa ating Panginoon, God will still mean it for good. God will still mean it for good. Because we believe, brothers and sisters, kung ito ang ating nakikita, nakikita ni Joseph, ay niwala ko na magkakaroon tayo ng change of perspective pagdating sa ating mga pinagdadaanan. Minsan, kapag tayo ay merong mga sufferings sa pagdadaan ng mga trials sa ating mga buhay, bilang mga Kristiyano, mga sufferings kay Kristo, ang ating nakikita yung sakit na ating nararamdaman. Ang nakikita natin ay yung bagay na, na nagpapasakit, yung sakit na ating nararamdaman, yung ating emotions, mga sariling emotions. But if we understand, brothers and sisters, na bagamat tayo ay nakakaranas ng mga ganitong bagay, if we understand na mga bagay nito, or if we believe na mga bagay ito is still meant for good sa ating Panginoon, naniniwala ko, mag-iibang ating pananaw sa pagsubok sa ating mga buhay. See, again, ang buhay ni Joseph ay hindi madali. Diba? Nung siya ay teenager pa, hindi ko na babasahin yung buong chapter. Alam ko familiar about this. Ba yung kanya mga kapatid ay meron na agad siya, kumbaga merong against sa kanya. Merong agad hatred sa kanya dahil si Jacob ay merong favoritism. Sabihin natin merong favoritism. Diba? Binigyan siya ng robe na mamahalin na siya lang yung meron. At ito ay nag-ignite ng hatred from his brother sa kanya.
And there come time na nanaginip si Joseph, di ba? At ang interpretation ay yung kaniyang mga magulang at ang kaniyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya. Ibig sabihin ay maghahari over them. At lalong nagalit ang kaniyang mga kapatid. And it led them to the point na, nagplano sila na itapon siya sa bangin, punitin ang kaniyang mga, yung kaniyang mga suot, di ba? At ipagbili ang kanilang kapatid na si Joseph. So ang bagay nito ay hindi madali na si Joseph ay binetray ng kanyang sariling pamilya. At kung isipin natin ay kumbaga parang kung tayo yon ay baka hindi na tayo makasurvive pa. See? Diba, tinapon siya sa bangin, hinubad yung kanyang robe na binigay sa kanya ng kanyang tatay, at pinagbili siya as alipin. At ang kanyang, simula noon, nung siya ay napunta sa bahay ni Potiphar, of course, iba siya ay, nag-manage sa bahay ni Potiphar ng maayos. He worked hard sa bagay na yun. At kumbaga, everything is working well noong time na yon, at meron namang umusbong na problema sa kanya. O na pagsubok sa kaniyang buhay. Nung time na inakusahan siya ng asawa ni Potiphar. Cannot imagine kung gaano kahirap ang buhay ni Joseph. See, hanggang sa siya ay nakulong. Nakulong siya sa isang kasalanan, dahil sa isang kasalanan na hindi niya ginawa. Gaano kahirap ang bagay na yun. Di ba yung meron pa nga yung cupbearer, sabi niya doon, wag mo kakalimutan. Di ba nung siya ay na-restore? Pero kinalimutan siya ng 2 taon. See, imagine that. At kagaya sabi ko mga kapatid kanina, it's the same sa atin mga Kristiyano. That is the truth sa ating mga buhay. It is not easy sa atin na maglingkod sa ating Panginoon. 1 Peter chapter 4, verse 12 hanggang 13, sabi dito, kaya na ko binabanggit yung suffering. But sabi dito sa 1 Peter chapter 4, verse 12, Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing. So si Peter ay nagsabi dito, na kumbaga, wag na kayong masurprise. As though something strange were happening to you. Bakit? Ano sabi sa verse 13? Sabi diyan, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing. See? So that at the revelation of His glory, you may also rejoice and be overjoyed. Sa ating verse na binasa dito sa Genesis chapter 50, kaharap niya yung kaniyang mga kapatid. Kaharap niya yung kaniyang mga kapatid na, naging punot dulo ng bagay na yun. At ito hindi madaling bagay. Ngunit instead na ipapatay, di ba? Instead na gantihan ang kaniyang mga kapatid, He forgives them. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. At more than that, sabi niya doon, I will provide for you. At sa inyong mga anak. Gaano kaganda ang bagay na yun na ginawa ni Joseph. Sa kabila ng ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, he still forgave and provided for them. When I was reading this, brothers and sisters, ay nahiwagaan ako sa bagay na ito. Ang naramdaman ni Joseph o pinagdaanan ni Joseph
ay totoong masakit sa Kanya. It is the same sa atin. The sufferings that we experience, brothers and sisters, bilang mga Kristiyano, bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon, ay talaga namang mabigat sa atin. Diba? We cry because of it. Minsan, iniluluhod natin sa ating Panginoon ang bagay nito because we feel the pain ng trials. We feel the pain ng suffering, kalakip ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin ito, mga kapatid, that God have left us. Hindi ibig sabihin ito na ang Diyos ay umalis sa ating mga buhay. Hindi ibig sabihin ito na iniwanan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hindi gumagawa sa ating mga buhay. But sometimes, we just don't understand it yet. Sometimes we just don't understand it yet. At sa every trials, every pain, na naramdaman ni Joseph, mga kapatid, I tell you, God is working. God is working. And it's the same sa atin. Sa gabing ito, hindi ko alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. But every trials that we have right now, suffering sa paglilingkod sa ating Panginoon, I believe God is still working sa ating mga buhay. Hindi umalis ang ating Panginoon. Hindi porket tayo ay nakakaranas ng sakit sa ating mga buhay. Hindi porket nakakaranas tayo ng suffering sa ating mga buhay, ay iniwan tayo ng Diyos. No. It's the opposite thing. God is working behind the scenes. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay magtiwala sa kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Bawat naranasan ni Joseph, ang Diyos ay gumagawa. Nung siya ay binenta ng kanyang mga kapatid, hindi siya pupunta sa Egypt. Right, brothers and sisters? Hindi siya mapupunta sa Egypt. Kung hindi siya binili ni Potiphar, hindi niya matututunan na mag-manage ng mga ari-arian or ng household ni Potiphar. See, yun pa lang, mga kapatid. Joseph is being taught by God. Dahil meron siyang gaganapan na mas malaking role doon sa, bilang pangalawang pinakamataas sa Egypt. Diba, kung hindi siya inakusahan ng asawa ni Potiphar, hindi siya pupunta sa kulungan. Dahil alam natin, mga kapatid, sa kulungan, diba, doon siya pinatawag ng Pharaoh. At doon siya nagsimulang magkaroon ng posisyon at gumawa ang Panginoon sa kanya. See, every step of the way, every pain na kanyang naranasan, every trials, every suffering na naranasan ni Joseph, mga kapatid, it's God's work. It's easy for us bilang mga tao. It's easy for us to say na iniwan tayo ng Diyos o hindi natin maramdaman ng Diyos kapag tayo nakakaranas ng trials. It's very easy for us, mga kapatid, kapag tayo ay nandito sa mga kalagayan na ito, it's easy for us to think na tayo iniwan ng Diyos. Sino dito ay nakaranas niyan? It feels like parang iniwan ako ng Diyos. Parang hindi ko na maramdaman ng Diyos sa aking buhay. Diba? Kung tayo nasa kalagayan ni Joseph, may isip natin yun, hindi. Ano ba itong ginagawa sa akin? Bakit ako pinagbili ng aking mga kapatid?
Bakit ako tinapon sa bangin ng aking mga kapatid? Right, brothers and sisters? And it's the same sa atin. Kapag tayo nakaranas ng, let's say, let's say, meron tayong sakit na hindi maalis-alis kahit anong gawin natin panalangin sa ating Panginoon. It's easy for us to think, iniwan na yata ako ng Panginoon. It's easy for us to think na hindi ko na maramdaman ang Diyos sa aking buhay. It's easy for us to have a conclusion, baka hindi ako anak ng Diyos. Dahil di ko maramdaman ang gawa ng Diyos sa aking buhay. Kaya nung nangyari kay Joseph, brothers and sisters, sometimes God is working behind sa ating naranasan. Sometimes, God is working behind sa ating nararamdamang sakit, sa ating pinagdadaanan. Sometimes, God is working behind the pain that we are experiencing. Behind the suffering na ating naranasan, alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon. We just don't understand it yet. There might be something na piniprepare sa atin ng ating Panginoon para sa atin. And sometimes, ang pagpaprepare na ito, o preparation na ito, it takes for us to suffer. It takes for us, mga kapatid, para maranasan ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Again, I believe we all have experienced that. Panginoon, bakit ko naranasan ang pasakit na ito? Bakit ko naranasan ang pagsubok na ito sa aking buhay? And hindi natin ito maintindihan habang natin naranasan. Pero sino dito, mga kapatid, at the same time nakaranas, kapag na-overcome natin ang mga bagay nito, we look back sa ating mga napagdaanan at ang ating masasabi ay salamat Panginoon dahil napagdaanan ko ang mga bagay na ito. Bakit tayo nagpapasalamat sa mga bagay na yan? Because it served a purpose sa kung sino tayo sa mga oras na ito. It served a purpose. God knows na kailangan natin pagdaanan ng mga bagay nito in order for us to be who you are right now. Nung nakita natin yung purpose ng ating Panginoon, salamat Panginoon. Di ba? Sino dito yung nagsabi sa kanilang mga sarili na, bakit ko ba ko ba kinu-question ng Diyos nung panahon na yun? Ito yun pala ay kailangan kong pagdaanan. Tama mga kapatid? Yes. Again, it's not easy. But brothers and sisters, God is working behind those things. And this shows the sovereignty ng ating Panginoon. When we say sovereign, when we say God is sovereign, God is on top of everything. He governs everything. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, very familiar sa atin. Sabi dito, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Sabi doon, to those who are called according to His purpose. See, God causes all things. Hindi sinabing God causes all good things.
Pero sabi diyan, God causes all things, whether it be bad or good, it is still for good to those who love God. See? Sabi doon, so, yung work together dyan, ang Greek word is synergos. Okay? Or dyan ang galing yung word na synergy. It is to work together. Okay? To work perfectly together. So again, whether it be good or bad na nangyayari sa ating mga buhay, it works all together for good according to His purpose. At yan ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay ni Joseph. At sa ating mga buhay. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, mga kapatid, is all for good. According sa purpose ng ating Panginoon. Again, the only problem na ating kinakaharap kapag tayo ay nasa bagay na ito, nasa kalagitnaan ng suffering and trials, ng pagsubok sa ating mga buhay, is that sometimes we could not see it in our pain. Hindi natin makita itong bagay na ito kapag tayo nakaranas ng sakit. Kapag tayo nakaranas ng pagsubok. Mahirap sa atin makita ang bagay na ito kapag dariyan yung mga emosyon sa ating kapag tayo nakaranas ng mga trials na sa ating mga buhay. Sometimes we cannot see yung paggawa na gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga, sabihin natin sa ating sakit. Dahil we are too worried sa ating sakit. Sometimes we cannot see, or we don't realize that God is working behind the trials, sabi natin sa kakulangan, kakapusan sa buhay. Because we are too worried sa bagay na yun. But it doesn't change the fact, mga kapatid, that God is working behind the scenes. That's why it's called trusting God. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil hindi natin kailangan makita ang bagay nito. Kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. Kung ano mga bagay na ginagawa ng Panginoon behind the scenes, we need to trust His hand sa ating mga buhay. At naniwala ko, all things, even bad things sa ating mga buhay, it will still work together for good according sa purpose ng ating Panginoon. Gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. It shows the sovereignty of God. Now, my title is The Fruits of Joseph's Pain. Now, pag-usapan natin itong mga fruit na ito. Fruits, ito ay plural. Marami. Okay? Pag-usapan na ito, ano ba itong mga fruits of Joseph's pain? Kagaya ng sinabi sa akin title, di ba? Merong resulta ito of fruit na pwede nating i-relate. Since ating pinag-uusapan ang sovereignty ng ating Panginoon, but everything happens in the purpose of God, according to the purpose of God sa ating mga buhay. Bagamat ang buhay ni Joseph ay punong-puno ng, let's say, ng kapaitan, ng suffering and trials sa kanyang buhay, is full of pain, full of trials, di ba? Full of waiting sa kanyang buhay. Ganun ang naniniwala ko na mga experiences na ito ni Joseph ay nangyari sa kanya ng walang dahilan. Naniniwala ko lahat ng bagay ito ay may dahilan.
Hindi ito pinaranasan kanya ng Panginoon dahil gusto lang ng Panginoon. There is a purpose in those things. There's a purpose, there's a result, di ba? A fruit behind it. Gusto ko pag-usapan tatlong bagay na, that is produced, the fruit that is produced sa naranasan ni Joseph. At ang isa ay yung very obvious, very direct na resulta yung nangyari, yung salvation ng kaniyang pamilya sa kagutom. Well, alam natin ang storya ni Joseph. Nung siya ay the reason kung bakit siya ay napunta kay Parao, di ba? Ay dahil meron pa naginip si Parao na hindi niya ma-interpret o hindi ma-interpret ng kung sino man. At si Joseph ang nag-interpret ng bagay na ito. And it's somewhat like, a prophecy na magkakaroon ng famine or ng kagutom sa lugar na yon. At yung time na dumating ang bagay na yon, di ba, si Jacob at ang kanyang mga anak, di ba, yung kanyang mga anak ay pinadala doon sa Egypt dahil wala na silang makain. Dahil nga tagutom. At nakita natin mga kapatid, we all know na ang sumagip sa kanila ay ang kanilang kapatid. Si Joseph. Yung kanilang tinapon sa bangin, yung kanilang yung kanilang binentang kapatid bilang isang alipin, ay siya ding sumagip sa kanila sa panahon ng kagutom. Pakikita natin dito, mga kapatid, ang sovereignty ng Diyos. Nakikita natin dito ang sovereignty ng Diyos sa kanilang mga buhay. Si Joseph, hindi niya ito nakita nung una, di ba? Of course. Hindi niya ito nakita nung una, ang reason kung bakit nangyayari sa kaniyang buhay ang mga bagay nito, but God is working. But God is working, mga kapatid. All of the things na kanyang naranasan, sabi sa history, siya ay 13 years old lang nung siya ay, nag-suffer ng mga gantong bagay hanggang sa kanyang, 30 years old. Sa 13 years na kanyang pagsasuffer, mga kapatid, there is a purpose. At again, noong time na to, si Joseph ay pangalawa sa pinakamataas na tao doon sa Egypt. At marami siyang minamanage. Marami siyang minamanage doon sa Egypt. At kaya na sabi ko sa inyo mga kapatid kanina, kung hindi siya napunta sa bahay ni Potiphar, ay maaaring hindi siya na-train sa gantong bagay, sa pagmamanage ng mga gantong bagay. So, it just tells us, brothers and sisters, na hindi hinayaan ng ating Panginoon na mag-suffer si Joseph para sa wala. It was all planned by God. And that's because si Joseph, mga kapatid, ay gagamitin ng Diyos para ang kanyang pamilya ay makakain sa kabila ng tagutom. Genesis chapter 45, verse 1 hanggang 5. There's a time, unang beses, ulit makita ni Joseph ang kanyang mga kapatid.
Then Joseph could not control himself in front of everyone, standing before him, and he shouted, "Have everyone leave me." So there was no with him when Joseph made himself known to his brothers. Verse 2. Then he wept so loudly that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard about it. Verse 3. And Joseph said to his brothers, "I am Joseph." So nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. "Is my father still alive?" But his brothers could not answer him, for they were terrified in his presence. Sino ba namang hindi matatakot? Verse 4. Then Joseph said to his brothers, "Please come closer to me." And they came closer. And he said, I am your brother Joseph, whom you sold to Egypt." Lalo ka matatakot kasi pinaalala pa ni Joseph, "Ako yung binenta ninyo sa Egypt." Sabi sa verse 5, "Now do not be grieved," sabi dyan, "or angry with yourselves because you sold me here." Bakit? "For God have sent me ahead of you to save lives." So narealize si Joseph, mga kapatid, na ang bagay nito ay gawa ng Diyos sa kaniyang buhay. Narealize si Joseph na every part ng kaniyang suffering, every part ng kaniyang naramdaman na sakit sa kaniyang buhay, na siya ay gagamitin ng Diyos, he realized that everything is orchestrated by God. He realized na ito'y kalooban ng Diyos na mangyayari sa kaniyang buhay. Why? Because he was sent para saan? To save lives. Gaano kaganda ang bagay niyan, mga kapatid? Na marilas natin sa gabing ito. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi ko alam ang trials ng bawat isa, ang suffering ng bawat isa, ang mga pagsubok sa inyo, mga buhay, hindi ko alam. But ang isa lang ang alam ko, mga kapatid. Ano ang mga bagay niyan? God is working. At makikita natin ang bagay nito. Ma-realize natin. One day we will look back sa mga bagay nito. At ang masasabi na natin ay, "Salamat, Panginoon, dahil napagdaanan ko ang mga bagay na ito sa aking buhay." Salamat, Panginoon. Dahil ganito ang nangyayari sa aking buhay. See? Joseph have been aware na itong mga bagay na nangyari sa akin, pinadala ko ng Panginoon for a purpose. See, for a purpose. He has recognized, mga kapatid, ang sovereign plan ng Diyos. Sovereign plan ng Diyos sa bagay na yun. Of course, hindi ito, huwag niyong i-misinterpret, mga kapatid, hindi ito excuse, of course, doon sa mga kasalanan na ginawa ng kaniyang mga kapatid sa kaniya. It's just that recognizing na mga bagay ito, that over all those evil things na ginawa sa kanya, ng kanyang mga kapatid, it's still, God still meant it for good. There might be pain sa atin, mga kapatid, sa gabing ito. Merong mga sufferings tayong napagdadaanan. Mga trials sa ating mga buhay na ating naranasan. But there's a purpose sa bagay na ito.
And God is working sa ating mga buhay. And that's the reason, sabi doon, hindi natin maarok ang bagay ito. God's ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Pangalawang bagay, mga kapatid, the second fruit na gusto kong pag-usapan, of course, yung time na yon, ay hindi lang ang pamilya ni Jacob ang nakakain. Dahil ay, time ng kagutom. Hindi lang pamilya nila Jacob noong time na yon, just like yung sinabi ni Joseph, mga kapatid, siya ay pinadala ng Diyos to save lives. And those lives, brothers and sisters, noong time na yon, kung ating babalikan sa history, ay merong 17 na family na nagpunta sa Egypt. At yung 70 families na yun, mga kapatid, ay nagstay ng 430 years at naging isang nation. At ang nation na yun, mga kapatid, ay ang Israel. The chosen nation of God. Yung nation na doon nanggaling yung mga prophets, and most importantly, of course, kung saan nanggaling ang ating Panginoong Hesus Kristo. See? Kung hindi siya napunta, kung ating titignan in a bigger picture ang bagay nito, kung si Joseph ay hindi napunta sa Egypt, there is no Israel. At kung walang Israel, walang Mesiah na dadating. And if there's no Messiah, mga kapatid, walang salvation sa atin. If we look at it in a bigger picture, brothers and sisters, bagamat si Joseph ay isang maliit maliit na thread sa plano ng Diyos, it's still, mga kapatid, sovereign plan ng ating Panginoon. It is the sovereignty pa rin ng ating Panginoon ang nananaig sa bagay na ito. On top of everything, brothers and sisters, na nangyari kay Joseph, it is still for good. It is still meant for good. Hallelujah. It was all governed by God. Dahil again, He's sovereign sa lahat ng bagay sa mundong ito. See, we sometimes only see, kagaya sabi ko kanina, we sometimes nakikita lang natin ang sakit na ating nararamdaman o yung ating emotions na ating nararamdaman. And we don't realize, mga kapatid, na behind those things, God is still working sa ating mga buhay. We don't realize, mga kapatid, sometimes, yung ating naranasan, it is much bigger. It is much bigger sa kung anong ating ina-anticipate. Sometimes we are too focused sa kung anong ating nararamdaman na sakit o ng paghihirap sa atin o ng pagtitiis sa atin, mga kapatid. But if we see the bigger picture, mga kapatid, it might be something connected, mga kapatid, in a bigger picture. Hindi natin na-realize na ito pala ay all governed by God. At kung na-realize natin yan, mga kapatid, naniniwala ko na mag-iiba ang perspective natin, ang pagtingin natin kapag tayo nagkakaroon ng mga pagsubok sa ating mga buhay. God
is teaching us to trust kung anong kanyang ginagawa behind the scenes. God is teaching us to trust His hands, mga kapatid. Kung anong ginagawa niya behind those things na ating nararanasan. Because it has a bigger picture that we cannot see yet. Na hindi pa natin nakikita. At kapag once na ating makita ang bagay na ito, wala tayo ibang gagawin sa ating Panginoon kundi magpasalamat dahil sa ating naranasan, sa ating mga buhay. See? Ito yung nagsimula kay Joseph. Kapaitan sa buhay ni Joseph. And it spanned to the point na siya'y ginamit ng Diyos for a bigger purpose. Hindi niya maintindihan nung una. It's the same sa atin. Hindi natin maintindihan, maaari hindi natin maintindihan ang ating pinagdaanan sa mga oras na ito. Ngunit maaari ang Diyos ay gumagawa in a bigger picture sa inyong mga buhay. In a bigger scale sa ating mga buhay. We just don't realize it yet. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay magtiwala sa ating Panginoon. Ang pangatlo ay ito. Doon sa Genesis chapter 50, ating binasa ang ating teksto. Ito ako gusto mag-focus. Sabi sa 19, "But Joseph said to them, 'Do not be afraid, for am I in God's place?' Verse 20, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to keep many people alive." Verse 21, "So therefore do not be afraid, I will provide for you and your little ones." So he comforted them and spoke kindly to them. So this is a time na, of course, syempre ang kanyang mga kapatid ay natatakot kay Joseph dahil maraming, again, pwedeng ipapatay ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Dahil siya ay may mataas na posisyon sa bagay nito. But instead of na magalit si Joseph o iparamdam ni Joseph ang kanyang galit sa kanyang mga kapatid, anong pinaranas ni Joseph sa kanila? Anong binigay ni Joseph sa kanila? Joseph showed forgiveness sa kaniyang mga kapatid. Assurance. Comfort. And of course, nasabi doon na I will provide the provisions sa kaniyang mga kapatid. Inassure niya ang mga bagay nito sa kaniyang mga kapatid. Now, how can this be connected sa fruit na sinasabi ko? Isang bagay na na-realize ko, mga kapatid, ito yung fruit na hindi makita o hindi makikita it's a fruit that is growing inside Joseph. Diba? Hindi ito katulad nung sa, of course, kasama pa rin naman yun na nabunga talaga ng pain na naranasan ni Joseph ay yung salvation ng nation, di ba? Sa kagutom at ang kanyang pamilya. But this fruit na gusto ko pag-usapan, pangatlong fruit na aking gustong ipunto ay kung ating babalikan ang buhay ni Joseph again, he had a very bitter life going through. At walang matinong tao na hihiling ng ganoong buhay katulad nung kay Joseph. Dahil ito nga hindi madali. That is the most, sabihin natin, painful na kumbaga, let's say, bilang isang pamilya, betrayal sa kaniyang pamilya. Na siya itapon sa bangin, ba siya ipagbili ng kaniyang mga kapatid, and those pain and suffering na kanyang naranasan, mga kapatid, hindi ko alam kung anong maramdaman niya towards sa mga taong naging punot dulo.
ng bagay na ito. Kanyang mga kapatid. Hindi ko alam kung anong naranasan ni Joseph. Pero again, bilang isang normal na tao, di ba? Tingnan natin ang isang normal na tao na makaranas ng bagay ito, kanyang gagawin ay magkaroon ng galit sa kanyang puso sa mga taong naging punot dulo ng bagay na ito. But Joseph is different sa tagpo na ito. Joseph is very different sa tagpo na ito. After all the things, mga kapatid, na ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, he chose to forgive them out of all the things ng bagay na yun. He chose to forgive. He chose to love them. Diba? He chose to comfort and support them, mga kapatid. The third fruit, mga kapatid, na aking sinasabi is the character of Joseph. Ang pangatlong bunga na aking gustong pag-usapan ay ang character ni Joseph. It is the most beautiful fruit na pwedeng magkaroon ng isang Kristiyano. It is the most beautiful fruit, mga kapatid, na pwedeng magkaroon ng isang Kristiyano na poproduce, mga kapatid, ng pagsubok sa kanilang mga buhay. He's not the same man. He was transformed. A new man, a new character. Diba sa kanyang mga pinagdaan ng pain and suffering sa kanyang buhay. He understood na God's sovereignty sa lahat ng bagay at na ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay na nangyayari sa kaniyang buhay. He understood that. At ang pagkaintindi sa bagay ito, mga kapatid, hindi maintindihan. Of course, hindi natin maintindihan ang kaisipan ng Diyos. What I mean by He understood ay yung mga bagay na mangyayari sa kaniyang buhay, He understood na ang bagay ito ay ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay at kailangan niya lang magtiwala sa ating Panginoon. And that is the most beautiful character na ating maranasan, magkaroon, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Ang character na ma-realize natin, mga kapatid, sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, every pain, every suffering na ating maranasan, ng Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay at magtiwala lamang tayo sa ginagawa ng Diyos behind those things na ating naranasan. And that's the reason Joseph chose to forgive. Hindi lang patawarin ang kaniyang mga kapatid. So he supported them. He gave provision sa kaniyang mga kapatid. Again, walang normal na tao ang gagawa nun. Kung talagang meron, again, ang galit ng tao sa puso. Hindi natin alam kung anong pwedeng magawa ng galit ng tao sa puso. It can do many things. It takes a deeper wisdom and character para sa isang tao, mga kapatid. Para maranasan ang ganoong bagay. Again, para din ito mo-connect sa atin. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, ang pain na naranasan ng bawat isa, ang pagsubok na inyong naranasan. Some of you might be going through something, a painful experience sa kanilang mga buhay. Habang kayo naglilingkod sa ating Panginoon, maaaring ang ilan sa ating nagsasuffer dahil sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Some of you might have trials na hindi alam ng kung sino man, mga kapatid. You're keeping it and praying it to God for a long time now.
one thing I'm sure, brothers and sisters, lahat ng bagay niyan, after all those things, once na-overcome natin ang mga bagay niyan, I know it will produce a fruit. It will produce a fruit sa ating mga buhay. Anong bagay ni ano itong fruit na ito, mga kapatid? Ito yung bunga ng wala tayo dati. It's the fruit of character. Whether it be patience sa ating mga buhay, ba? Whether it be humility, pagpapakumbaba sa ating mga buhay, pagtitiwala sa ating Panginoon, ano mga bagay ito, mga kapatid, na ating pinagdadaanan, it will produce a fruit sa inyong mga buhay. Because of the pain and suffering na ating naranasan sa mga oras ito, a good character can grow inside of us. It can produce patience. It can produce forgiveness sa ating mga buhay. It can produce humility. It can produce faithfulness. Most importantly, brothers and sisters, it can produce sa atin, once na matapos, ma-overcome natin ang mga bagay nito, it can produce to trust the sovereignty ng Diyos sa ating mga buhay. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kapag dumating yung point na maranasan natin ulit ang mga suffering sa ating mga buhay, we will realize, kailangan lang natin magtiwala sa ating Panginoon. Because behind these trials, behind this pain na aking naranasan, behind this suffering na aking naranasan, kailangan ko lang magtiwala sa ating Panginoon at ang Panginoon ang gagawa sa ating mga buhay. Whether it be good or bad, brothers and sisters, sabi doon, God meant it for good. Sabi doon sa verse 24, as for you, you meant evil. Totoo yun, mga kapatid. You meant evil ang kaniyang mga kapatid sa kaniya, towards sa kaniya, ang gustong iparating ay, of course, kasamaan sa kaniya. Dahil tinapon siya sa bangin. Pinagbili siya bilang isang alipin. But God still meant it for good. To the point, mga kapatid, nung time na may luklok si Joseph as pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Egypt, na-realize niya, mga kapatid, it was all God's work sa kaniyang buhay. It was all God's sovereignty sa kaniyang buhay. It was all God's being sovereign sa lahat ng bagay na nangyayari sa kaniyang buhay. At sa gabing ito, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, God is sovereign sa ating mga buhay. Whether it be good or bad na ating naranasan sa gabing ito, God will mean it for good. Doon sa kaniyang, according, of course, to His purpose. James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Sabi dito, Romans chapter 1, verse 2. Consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. See, verse 4, and let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. See, to be perfect and complete, there is a purpose behind these things. To be perfect and complete. Through our pain and suffering, mga kapatid nating naranasan, sometimes it needs to happen sa ating mga buhay to produce something sa ating mga buhay, to produce a fruit of patience, endurance, humility sa ating mga buhay. Any character that God wants us to have.
Romans chapter 5, verse 3 hanggang 4. Konti pa mga kapatid. Sabi ito, Romans chapter 5, verse 3 hanggang 4. Sabi ito, and not only this, but we also celebrate in our tribulations. Bakit? Knowing that tribulation brings about perseverance. Verse 4, and perseverance, proven character, and proven character, hope. See? There is a purpose sa ating mga tribulations. There is a purpose sa ating mga trials. There is a purpose. There is a bigger picture sa ating mga pinagdadaanan. And we just need to realize, mga kapatid, sa gabi ito, God is sovereign over all things. Whether it be good or bad na naranasan natin, mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Because God is orchestrating everything sa ating mga buhay. And once we overcome this, brothers and sisters, again, it will produce a fruit sa ating mga buhay. The fruit of character. The fruit of patience. Kapag dumating yung time na meron ulit trial sa ating mga buhay, matututunan natin magtiis, matututunan natin maging pasensyoso, matutunan natin mas maging magtiwala sa ating Panginoon, mas ibabang ating mga sarili. No. We can say, even if it is for evil, God still meant it for the good of every one of us, brothers and sisters. It is still for the benefit of each and every one of us. And of course, sa kalooban ng ating, sa pleasure ng ating Panginoon. Gaano kaganda ang bagay ito, mga kapatid, na marilis natin sa gabing ito, that God is sovereign sa ating mga buhay. That there's fruits, mga kapatid. Merong mga bunga ang ating mga sufferings. Merong mga bunga ang sakit na ating naranasan sa mga oras na ito. Of course, sa paglingkod sa ating Panginoon. Maaaring hindi natin maintindihan, brothers and sisters. Again, hindi natin maintindihan ang bagay ito. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Ngunit magtiwala lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, and we will see the bigger picture soon enough sa ating mga buhay. There is a poem na kinabasa sa isang article. Sabi doon, alam niyo yung paghahabi. Pagkatapos na ako, mga kapatid. Yung hinahabi ng mga, yung carpet na hinahabi. Sabi doon, ang tawag doon sa English ay weaving tapestry. My life is but a weaving between my God and me. I cannot choose the colors. He worketh steadily. Oftentimes he weaveth sorrow, and I, in foolish pride, forget he sees the upper, and I, the underside. Sabi na doon, ang aking buhay ay parang isang paghahabi or hinahabi naghahabi ang Diyos ng aking buhay. Hindi ko po pwedeng, piliin ang kulay. Ngunit ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Sometimes, ang Diyos ay nagwi-weave ng sorrow sa aking buhay. Nag-weave, let's say, na maranasan natin ang sakit, pain sa ating buhay. But sabi doon, nakakalimutan ko na hindi ko nga pala nakikita ang kabuuan. Ang Diyos na nakikita ng kabuuan na ito. Dahil alam niyo yung tapestry, mga kapatid, yung waved tapestry.
Di ba yung carpet, maganda yung pattern yan sa harap o sa taas. Pero yung likod, makikita natin doon yung mga maluwag na tela, yung mga maluwag na na mga sinulid. Diba? At yung pattern niya ay hindi mo makikita doon sa likod. Ang pattern niya na maganda ay makikita mo doon sa harap. Sometimes, ganun natin nakikita ang paggawa ng Diyos sa ating mga buhay. God is doing a masterpiece sa ating buhay. Diba? Yung harap ay napakaganda. It's a very beautiful pattern. Pero yung process sa likod, yung likod yung ating nakikita. Diba? Yung loose ends, yung pattern na hindi mo makita doon sa likod, na hindi magandang tignan. And right now, brothers and sisters, again, hindi ko alam pagdadaan ng bautisa. You might be in pain right now, you might be experiencing the suffering na suffering sa mga oras ito, mga kapatid. At sometimes, that is the only thing that we see. But God sees everything. God sees the front. God sees the beautiful side of these things. He did not make a mistake, mga kapatid. He is sovereign sa lahat ng bagay na ito. There's a promise sa atin, mga kapatid. Sabi doon, kagaya ng ating binasa kanya sa Romans, di ba, sa Romans chapter 8, all things work together for good according to His purpose. That shows, mga kapatid, the sovereignty of God sa ating mga buhay. Sovereignty of God na siya ay may control ng lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na kinokontrol niya ang ating buhay. He governs everything sa ating mga buhay, mga kapatid. That shows the sovereignty of God sa ating mga buhay. At kailangan natin ay magtiwala, to have faith sa ating mga buhay, sa ating Panginoon. Hallelujah. But someday soon, brothers and sisters, na ating naranasan na pagsubok sa mga oras na ito, you will look at it at the whole picture ng bagay na ito. At ang ating masasabi ay salamat Panginoon dahil nangyari ang mga bagay na ito. Salamat Panginoon dahil kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, wala ako rito. Salamat Panginoon dahil kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, ay hindi ako kung sino ako ngayon. And those pain and suffering, mga kapatid, produced fruits sa ating mga buhay. Just like what Joseph have experienced sa kaniyang buhay. Wala tayong magsasabi, mga kapatid, salamat Panginoon na nangyari ang bagay ito. That is the sovereignty of God sa ating mga buhay. Tayo magsatayo, mga kapatid, ating palakpakan ng ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah.